Student. So ito'y ano, 15 items rationalization para dun sa mga kung bakit yun ang mga tamang sagot dun sa mga sinagutan nyo dun sa ating final examination. Okay? So ah ito ay set A. Okay, set A. So first question tayo, first question. So sabi sa first question ng inyong exam, the following describe D-glucose ha, D-glucose. Tapos analyze niyo lang yung ano, sabi except. Ang sabi except. Ibig sabihin, dito sa pamimilian, pag ganito yung tanong ay ang i-identify nyo ay yung false or yung mali sa mga sinasabi. Okay. Sa letter A, sinabi dito sa letter A, it is the most abundant form of monosaccharide. In your ano, in your readings, in your references sa mga nakalagay dun sa ating mga impormasyon, ang D-glucose is the most abundant. Ha, tandaan mo, most abundant. So letter A is not the correct answer. So you cross it out on your list ng possible piliin. Next, letter B. It is also known as dextrose. So tinuro ko rin sa inyo na ang other term for glucose ay dextrose. Okay? So that's not the correct answer again. So for the next letter, human blood normally contains 70 to 100 milligrams per deciliter of it. Sabi of it ng glucose daw after 8 hours of not eating. Ang 8 hours of not eating, ibig sabihin that is also known as the fasting blood sugar. So ang fasting blood sugar natin ay correct, 70 to 100 milligrams. So that's the correct answer ulit. Correct din po yan para kay D-glucose. So ibig sabihin for this item, the correct answer is letter D. Okay, I hope ay nakuha niyo yung tamang sagot during the exam. Next item po. Which of the following has the complete set of differences between glucose and fructose? Sabi dito, complete set. Ano? Ano nyo ha? Una, complete set. Alin kaya sa pamimilian na kung saan yung nakalagay dun sa option na yon ay kompletong set ng difference nitong glucose and fructose. Okay, isa-isahin natin. Sabi sa 1, glucose is aldose and fructose is ketose, which is correct. So, kasama po siya dapat. So, lahat mang may 1 dito, tama. So, kung mapapansin nyo, ang A at saka C ang may 1. So, ibig sabihin, eliminated na po natin itong B at D. Kasi ang tinatanong sa inyo, complete set. Okay? So, kung sa 1 pa lang, wala na itong B at D. So, hindi na sila kasama sa possible na tamang sagot. So, next, number 2. Glucose and fructose is different in carbon number 4. Now, on our discussion on the most important monosaccharide, biochemically important, ang difference po nitong dalawa ay hindi carbon number 4. Hindi po carbon number 4 ang main difference nila. Ang main difference nila ay carbon number 1 and carbon number 2. Okay? So here, dito sa pamimilian natin, sino po yung may number 2? Ibig sabihin, ito po ang hindi nila pagkakaiba. Kung sino yung may number 2, yun yung hindi tamang sagot. So sa letter 8, letter C, ang may number 2 is letter A. So the correct answer here is letter C. Ganun lang po umatake ng mga question ha pagka ano. Ang tawag sa ganitong multiple choice ay SATA. Ibig sabihin ng SATA ay select all that applies. Ano? So pagka ganito po ay dapat mabilisan po tayo mag-eliminate. Then tingnan naman natin doon sa mga sets kung alin yung hindi na umano sa criteria, i-eliminate nyo na sa possible nyo sagot. Ano? Ganun lang po umatake sa multiple choice elimination method. Okay? Kailangan din lang ay ano, nag-aral para may magamit kayo sa inyong ano, pag-atake sa mga multiple choice. Next, number 3. Which statement correctly compares carbohydrates and lipids? Ang tinatanong sa inyo, correctly compares, ha? Correctly compares. Okay? So, sa letter A, sabi dito sa letter A, both serve as enzyme in metabolic reaction. Okay. Sa dalawa po, ang sabi po sa letter A, both serve as enzymes in metabolic reactions. So, ang letter A po is not correct because ang enzymes po is not talking about carbohydrates and lipids. We are talking about here is protein kapag enzymes. Ano? Proteins po ang mga enzymes. Next, letter B. Lipids provides more energy per gram than carbohydrates. So letter B, lipids po, this is correct sa letter B. Pero bago nyo piliin itong letter B, ay i-check nyo muna yung other option kasi baka mas best pa sila.
Kasi usually sa multiple choice, maaring medyo tama na yung iba, pero may mas best pa pala. Pero tingnan natin C. Carbohydrates are better suited for long term. Sabi long term. Ang long term po ay hindi carbohydrates. That's lipid. Ha? So sabi sa statement sa letter C, than lipid daw long term ang carbohydrates. So that's not correct. So check din natin letter D. Carbohydrates ay hydrophobic. Hydrophobic. No, that's not hydrophobic. Ang ating pong carbohydrates ay hydrophilic. Okay, hydrophilic. While lipids are hydrophilic. Baligtaran po yung ginawa sa letter D. So that's why mali po yung letter D. So that's why we need na sure ka na na letter B ang tamang sagot. Letter B po ang tamang sagot diyan. Sure ka na. Next item. Which of the following is not a function of carbohydrates in the human body? Sabi dito sa mga pamimilian, i-highlight mo na agad, not a function. Ibig sabihin, kailangan natin i-analyze kung sino dito ang hindi at oo na function ng carbohydrates. Una, they serve as a primary source of energy. Sabi, primary source. Ang carbohydrates po ay primary source. Siya po yung pangunahin. So, letter A is a function. That's why it's not the correct answer. Sabi kasi, not a function, ha? Next, letter B. They are structural component of DNA and RNA. Yes, ang carbohydrates po. We have sa DNA, meron po tayong deoxyribose. Okay, to remind you. And sa RNA, meron po tayong sugar na ribose. Basta may O's, yan ay mga carbohydrates, so sugar. Okay, so letter B is not the correct answer kasi function din po yan. Next, letter C. They serve as long-term energy reserve. Ang long term po natin ay hindi carbohydrate. Short term po ang carbohydrates. Pag sinabing long term, that is referring to lipids. Okay? So that's why letter C is the correct answer. Tingnan natin letter D. No, no, no. Letter C is not a function. Sorry. It's not a function of lipids. Pero i-verify muna natin letter D ha. Of carbohydrates pala. Of carbohydrates. Pero i-verify muna natin lang letter D ha. Sabi sa letter D ay they are structural component of cell membrane. Okay. Ang carbohydrates po ay structural component po ng cell membrane kasi meron po tayong tinatawag na glycolipid at saka glycoprotein. Na-discuss ko na yan doon sa mga una pa nating discussion. Ano? Yung glyco means carb po. At matatagpuan po yung mga glycolipids na yan at glycoprotein sa ating cell membrane. So that's why letter D is also a function of carbohydrates. So letter C ang tapang sagot. Long term po kasi yan sinabi ay lipids naman yun. Next, number 5 po muna for this video. What biochemical reaction is responsible for the breaking of glycosidic bond by using water molecule? What biochemical reaction? Ang tinatanong sa inyo ay biochemical. Anong sabi sa clue? Breaking daw ng glycosidic bond using water. Pag may narinig kayong breaking, pag tinanong ano, biochemical reaction breaking, kadalasan nag-e-end yung mga yan sa term na lysis. Ha? Lysis, tandaan nyo. Ngayon, sa mga mamimilian, kitang-kita niyo na agad na ang letter B ang nag-e-end sa lysis. So that's the correct answer. Breaking ay lysis. Ano? Ngayon, sir, paano naman pag walang lysis sa pamilya? May another, ano pa, pero wala dito yung eksaktong tanong kung paano siya itatanong eh, kaya hindi ko mai-discuss sa inyo. Basta, tandaan nyo, pag may nakita kayong breaking, lysis, or ano yan, pagka ano naman, creating, kadalasan sa mga ano, kung process ng genesis, genesis kapag creating. Kunyari, glyc glycogenesis, creation of the glycogen. Okay? So, for this video ay 5 items lang po muna ang ating ini-rationalize. I hope ay meron po tayong na-gain na knowledge which is more important than scores. So, that's all for this video and God bless.